Ika-63 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kuweba ay nagbabagsakan ang mga bato sa ibaba na nasira ang mga ibang tulayan. Na makikita si Kwak Eun-gu ay nakahawak sa bato na malapit ng mahulog na sinasabi na buwisit. Ang akala daw niya ay mamamatay na siya. Tumingin sa makapal na usok na sinasabi na ano daw ba ang nangyayari dito. Ang mga bombang iyon daw ay hindi naman lilikha ng ganitong kalaking pagsabog. Na nakatingin sa ibaba si sect leader na si Baek Sanho na sinasabi pa ni Kwak Eun-gu na ginawa daw ba ng gagong iyon ang isa sa mga trick niya. Na sinabi naman ni Kalbo sa sect leader na ano daw yon? Yung isang biglaang pagsabog. Na naiinis namang sinabi rin ng nakasalamin na lalaki na hindi pa daw umaakyat sina Julia at Pierre. Magiging maayos daw ba ito? Na makikita ang muka ni sect leader na sinabi sa kanyang isip na nakakalito daw ito. Isang pagsabog ng ganitong kalaki. Ano daw kaya ang nangyari? Posible daw ba kaya? At pagkatapos ay lumipat kay Gumoonryong na seryosong napatingin sa ibaba. Na ito ay pinagmamasdan ni Hyuk Soo-chon na sinasabi sa isip na inaalala daw ba niya ang mga tauhan niyang naiwan pa sa ibaba. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ngayon na naiisip daw niya, pati si Big Brother Kang Sung-ay. Nang biglang maputol sa pag-iisip ng sabihin sa kanya ni Gumoonryong na ikaw. Maswerte daw siya. Na sinabi pa niya habang nakatingin sa ibaba na may mas mahalagang bagay daw kesa sa kanya na biglang nangyari. Makikita ang muka ni Hyuk Soo-chon na sinabi pa sa kanya ni Gumonryong na pababayaan daw niya siyang mabuhay ngayong beses na ito, kaya lumayas na daw siya sa harapan niya ngayon din kung ayaw daw niya iyon. Na biglang naglabas ng maitim na aura si Gumonryong. Na lumiwanag ang mata na nagiba ang paligid na sinabi sa kanya na kung ganun sige, subukan daw niyang patuloy na gumapang na parang uod hanggang sa mamatay daw siya. Na natakot si Najipyong habang si Hyuk Soo-chon ay nakatingin lamang na may pawis sa pisngi. Na sinabi pa ni Jipyong na buwisit. Ang sabi daw niya ay pagod na siya pero puro kasinungalingan lang daw pala yon. Makikita ang mata ni Hyuk Soo-chon na seryosong nakatingin kay Gumoonryong na sinabi na siya ay pinatahimik ni Hyuk Soo-chon na nag-isip. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang kamay ni Julia. Na ito ay nanghihina dahil sa pagsabog na sinasabi sa isip na ano daw yung pagsabog na yun. Nasaan daw si Lee Si-won? At ginalaw niya ang kanyang mata paitaas. Na nakita niya si Lee Si-won ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Makikita ang mata nito na nagulat na napasabi na buwisit. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na puno ng dugo. At ilang saglit pa ay gumuho at bumagsak ang kinakatayuan niya. Na makikita ang muka ni Julia na malapit nang mawalan ng malay na sinigaw ni Jenny na Lee Si-won. Hindi daw maari. Na habang tinatanggal ang kadena sa kanyang binti ay sinisigaw pa niya na Lee Si-won. Gumising daw siya. Na makikita si Lee Si-won ay bumagsak na pailalim na patuloy sa pagsigaw si Jenny na Lee Si-won. Na sinabi ni Julia sa isip na ha. Habang pumipikit ay sinabi pa nito sa isip na ayos na daw ngayon. Dahil nakumpirma na daw niyang patay na siya. At lumipat ang eksena kay Great Stone Ape na nakalambitin, hawak si Kang Sung na sinabi na buwisit. Ang akala daw niya ay mamamatay na siya. Dagdag pa niya na kung alam lang daw niya na mangyayari yon, pumunta na daw sana siya sa ibang lugar. Na ibinaba na niya si Kang Sung na sinabi niya habang tumingin sa gilid na pero ganun pa man. Mukhang tapos na daw ang pagsabog, pero ano daw yung mga natitira sa ibaba. Dagdag pa niya na hindi naman daw ito sasabog ulit, di ba? Na makikita ang makapal na usok sa ibaba na parang may enerhiya sa paligid. Makikita ang muka ni Great Stone Ape na sinabi pa nito na ang kulay daw nito ay katulad daw ng hawak ng taong ito. Nang biglang nakita niya si Lee Si-won na nahuhulog. Na sinabi niya habang mabilis itong bumabagsak na hoy. Tanga! Bakit daw siya ay nahuhulog dyan? Na sinabi pa nito habang napahawak sa bakal na buwisit. Ano daw ang gagawin niya? Wala na daw siyang magagawa. Nabigla siyang napatingala nang may marinig siyang sumisigaw na Lee Si-won. Na ito pala ay si Jenny na mabilis na hinahabol si Lee Si-won. Na makikita ang paa ni Great Stone Ape ay tumalon mula sa bakal. Na mabilis na kinuha si Jenny. At pagkatapos ay humawak sa malaking bato bitbit si Jenny. Na sinisigaw na sinabi ni Jenny kay Great Stone Ape na ano daw ang ginagawa niya. At bakit daw niya siya pinigilan. Na sinabi sa kanya ni Great Stone Ape na kumalma lang daw siya. Kung susunod daw siya sa kanya ng ganitong bilis, siya daw ay mauwi sa kamatayan. Na makikita ang muka ni Jenny na sinisigaw na bitawan daw niya siya.
At si Siwon daw ay nahuhulog ngayon. Dagdag pa niyang sinisigaw na kailangan daw niya siyang iligtas. Makikita si Lee Siwon ay bumabagsak sa makapal na usok habang kumikidlat na sinabi sa kanya ni Great Ape na huli na daw. Hindi na daw niya maliligtas ang batang iyon kahit habulin niya pa siya ngayon. Na nagpupumigla si Jenny na sinabi nito kay Great Stone Ape na wala daw siyang pakialam. Bitawan daw niya siya. Dagdag pa niya na sabi daw niya, bitawan daw niya siya, ikaw na unggoy ka. Na makikitang muli si Lee Siwon ay malalim na ang pagpagsak na sinabi pa ni Jenny na parang awa na daw niya, bitawan daw niya siya. At hayaan niya na lang daw siya. Na umiiyak na sinisigaw pa ni Jenny na Lee Siwon. Na makikita siya na malapit nang pumasok sa usok. At ilang saglit pa ay dumampi na ang kanyang ulo sa usok. Na biglang ang binagsakan niya ay isang malalim na tubig na patuloy siyang umiilalim. Na makikita ang mukha niya na napapaisip. At unti-uting iminulat ang mata na sinabi pa niya sa isip na nagtataka na ito daw ay isang tubig. Na makikita ang itaas na sinabi pa niya sa isip na ano. Ano daw tong pakiramdam na ito? Nahulog daw ba siya sa tubig? Dagdag pa niya na sa kung anumang dahilan. Naaalala daw niya ang panahong iyon. Kung hindi daw siya nailigtas. Noong araw na yon. Kung nawala na lang daw sana siya sa madilim na kailaliman ng tubig noong araw na yon. Sana hindi na daw siya ganito ka-depressed. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ayos na daw ngayon. Dahil tapos na daw ang lahat. Ang lahat ng ito. Na makikita siya na sinabi pa niya sa isip na hindi daw masama na mawala ng ganito sa mainit na tubig. At makikita sila Jenny at Great Stone Ape na silang dalawa ay nagugulat. Nang makita nila sa ilalim na napasabi na ano daw itong kakaibang enerhiyang to. At lumipat ang eksena kung saan ay may nagsasalita na Julia. Ayos lang daw ba siya? Na unti-unting minumulat ang mata nito. Na ito ay bumangon at humawak sa kanyang ulo na sinabi na kung nawalan daw ba siya ng malay sandali. Natumugon sa kanya ang lalaki na sinabi nito na ano daw ang ginagawa niya rito sa halip na umakyat agad. Na napasabi ito na ha? At sinabi sa kanya na ang babae. Nasaan daw ang babae? Na sinabi sa kanya ni Gumonryong na sino daw ang tinutukoy niya. Na nagulat ito na sinabi na boss. Na sinabi sa kanya ng lalaking ito na ang kanilang boss daw ay huminto sa pakikipaglaban upang bumaba rito dahil sa pag-aalala sa kanya. Makikita ang hon na sinabi sa kanya ni Julia na pasensya na boss. Hindi daw niya intensyon na gambalain ang kanyang laban. Makikita ang muka ni Julia nang sabihin sa kanya ni Gumonryong na ano daw ang nangyari sa bata. Na makikita ang bibig nito na nakasimangot. Na makikita si Gumonryong na sinabi sa kanya ni Julia na tama nga daw ang hinala niya. Hindi daw siya ang pumigil sa laban niya. Na pinagtatakahan niya ito. Na sinabi sa kanya ni Gumonryong na ano daw ang pinagsasabi niya ngayon. Na nagsinungaling na sinabi sa kanya ni Julia na biglang may lumitaw daw na babae at kinuha ang batang yon kasama niya daw ang babae. Na nagtatakang tumugon sa kanya si Gumonryong na isang babae. Na nakatayo na si Julia na sinabi sa kanya na oho. Plano daw niya sanang subukan silang hanapin kasama si Pierre pero dahil sa pagsabog. Na sinabi naman ni sect leader na si Baek Sanho na tama daw ang hinala niya. Sinabi pa niya habang tumingin sa kanya si Gumonryong na ang hindi daw natuklasang enerhiya ng Immortal Demon Supreme ay tiyak na pinalaki ang laki ng pagsabog. Na sinabi naman sa kanya ni Julia na ano daw ang sinasabi niya ngayon. Na sinabi pa ni sect leader habang makikita ang ibaba na may makapal na usok na ang enerhiyang iyon daw ay napaka-interesante, hindi ba? Ito daw ang unang beses na makita niya rin ito. Na nakatingin sila sa ibaba nang sabihin ni Gumonryong na kaya yon daw ba ang enerhiya ng Immortal Demon Supreme na tumugon sa pagsabog. Na sinabi sa kanya ni sect leader na oho. Sa ngayon, mukhang nagpapalapot daw ito bilang reaksyon sa pagsabog. Dagdag pa nito na malamang na mawawala din daw ito sa lalong madaling panahon. Sinabi pa nito na alam daw niya na ang Immortal Demon Supreme ay nag-aral ng iba't ibang teknik sa pag-ipon ng ki. Pero ang hindi daw niya alam na magkakaroon siya ng ki na tumutugon sa mga pagsabog mula sa mga explosive device. Dagdag pa niya na patunay daw iyon kung gaano kasari-sari ang training niya. Na naniniwala daw ang mga tagasunod niya. Nabuhay pa siya matapos daw masterin ang teknik sa pag-ipon ng ki ng immortalidad. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Lee Siwon ay dahang-dahang bumabagsak gawa ng enerhiya. Na ito ay inilapag na ng enerhiya sa lupa.
At pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata na sinabi sa isip na ito daw bang lugar na ito ay pinilit na bumangon na nahihirapan. Habang nakaupo ay sinabi niya sa isip na buhay pa daw siya hanggang ngayon. Nang nagulat siya nang may magsalita na nakaabot na din daw siya sa wakas. Sinabi pa nito kay Lee Si-won na tagapagmana ng Immortal Demon Supreme. At dito na po nagtatapos ay ika-63 kabanata. Ika-64 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi ng lalaking ito na ang chopper daw ay makakapaghintay lang daw ng maximum na 10 minuto. Na sinabi sa kanila nito na narinig daw naman nila yon. Magsimula na daw silang gumalaw bago pa sila mahuli. Na sinabi pa nito na boss. Bakit daw ba sila nandito? Na sinabi naman ni Julia habang nakatingin sa sect leader na si Baek San-ho na pinagdaanan daw nila ang lahat ng to pero wala daw silang nakuha. Baka daw naman ay naloko sila ng bilanggo na to. Nakumamot sa ulo si sect leader na sinabi sa kanila nito na patawad. Hindi daw niya inasahan na makukuha ng kliyente ang Key of Eternity ng ganito kabilis. Na nagulat ito nang sabihin sa kanya ni Gumonyong nasawa na daw siya sa palabas. Kaya ilabas na daw niya ang totoong bagay ngayon. Habang nakatalikod sa kanya si Gumonyong ay sinabi ni sect leader sa kanya na ano ang ibig daw niyang sabihin sa totoong bagay. Ano daw ba talaga ang gusto niyang sabihin? Natumugon sa kanya si Gumonyong na sinabi na kung hindi daw yon totoo, baka siya daw ang mamatay. May tangay na sigarilyo si Gumonyong nang ito ay lumingon na sinabi pa sa kanya na wala daw siyang balak na labanan ang nauna niyang kliyente na pinagtaksilan niya sa ngayon daw. Na makikita ang muka ni sect leader na sinabi pa ni Gumonyong na kaya kung ipipilit niya pa rin daw. Na ang walang kwentang piraso ng bato na yon ang key ng walang hanggan, puputulin daw niya ang ulo niya at ipadadala sa nauna niyang kliyente. Natumugon sa kanya ang sect leader na sinabi sa kanya na hindi daw ba niya nasaksihan ang enerhiya ng Key of Eternity mismo. At bakit daw hindi pa rin daw siya naniniwala. Natumingin sa kanya si Gumonyong na sinabi nito na halata naman na hindi siya maniniwala. Dagdag pa niya na kahit daw gaano pa kaganda ang batong iyon, ang isang bagay na nawawala kapag ginamit ay hindi maaaring maging walang hanggan. Sinabi pa niya habang makikita si sect leader na ang piraso daw ng bato na pinakita niya ay maaaring produkto ng proseso pero hindi daw yon ang tunay na bagay. Mali daw ba siya? Na makikita ang bibig nito na papatawa. At sinabi niya habang makikita ang mga ito na gaya daw ng inaasahan kay Gumonyong. At may kinuha sa kanyang bag na sinasabi pa nito na kung naakit lang daw siya sa bato ng dungis ng karangalan at hindi daw niya naintindihan ang esensya, madidismaya daw siya. Ang sikreto daw ng Key of Eternity ay nakasulat sa librong ito na isinulat ng Immortal Demon Supreme. Na makikita ang muka ni Gumonyong ay nagulat nang makita ito. Na sinabi sa kanya ni sect leader na kung maglalakas loob daw siyang sabihin. Wala daw ni isa sa mga tagasunod niya ang may alam tungkol sa pagkakaroon ng lihim na librong ito. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang taong ito na nakapikit. At iminulat ang mata na sinabi nito na gaya daw ng inakala niya. Na tumingala sa itaas na sinabi nito na kahit daw yung pagsabog kanina. May nangyari daw ba? Na ang tao palang ito ay nakakulong sa kailaliman. At isang tagabantay na sinasabi sa telepono na oo. Wala namang problema daw rito. Ang bilanggo daw ay nasa selda niya. Na sinabi sa kanya ng kausap nito na pero huwag daw siyang magkumpiyansa. At napakadelikado daw ng taong yan. Ang kausap niya pala ay si Platon leader na sinasabi pa nito na kung magpakita daw siya ng anumang kahina-hinalang kilos, supilin daw niya siya kahit kailangan niyang gumamit ng baril. Natumugon ang kausap nito sa telepono na okay, naiintindihan daw niya ito. At pagkatapos ibaba ang telepono ay sinabi sa kanya ng isang tagabantay na grabe. Ang bigat daw ng seguridad. Sinabi pa nito habang ibinuka ang mga kamay na nilagay daw nila siya sa likod ng maraming patong ng pinto, bakal at binigyan pa daw sila ng mga baril. Natumugon ito sa kanya na kailangan daw. Sinabi pa nito na ano daw kayang kinakatakutan nila at kahit na may ganitong dami ng mga. Hindi na ituloy ang pagsasalita ng biglang malaking pagsabog ang nagmula sa ilalim kung saan nasa. Ilalim ang taong sinasabing mapanganib. At pagkatapos ay nasira ang mga patong-patong na pinto at bakal na ikinagulat ng lalaking ito.
Na napaupo ang dalawa na napasabi na ano daw ang nangyayari. At makikita ang paa ng lalaki na ito ay nakalabas na. Na sinabi sa kanila nito na siya daw ay may itatanong sa kanila. Na ano daw ang nangyari kanina lang sa kulungang ito. Na siya ay tinutukan ng baril ng mga ito na sinabi sa kanya na huwag daw siyang gumalaw. Special inmate Mayong Sik. Na sinabi pa ng isang ito na may permiso na daw silang gumamit ng baril. Kaya kung magmamatigas daw siya ng walang ingat. Na biglang tinawanan lang sila nito. At sinabi pa na kamusta na daw ang Murim ngayon? Tatanong lang daw sana niya ng ilang bagay. Pero agad daw nilang inilabas ang mga baril ng walang pag-aalinlangan. Na sinabi pa niya sa kanila na bakit daw napakarami nila rito. Natumugon ang isa sa kanila na ha. Na nagdatingan pala ang ibang bilanggo na sumuntok sa palad at sinabi ng isang ito na siya daw ay si Jiang Yilha. Sila daw ay sumasaludo sa general. Na ikinagulat ng isang tagabantay. At pagkatapos ay sinabi ng isang ito na pasensya na daw po sa pagsuway sa utos ng general. Na huwag kumilos ng walang utos. Pero may napansin daw silang kakaibang nangyayari sa sagradong enerhiya simula pa kanina. Na sinabi sa kanila ni Mayong Sik na napansin niya rin daw yon. Talaga mukhang nag-aalala din daw silang lahat. Habang nakatutok ang baril ng tagabantay sa kanya, ay sinabi pa nito na okay sige. Dahil daw nandito na silang lahat, magtungo daw sila sa sanctum. Na sumigaw ang tagabantay na huwag daw silang gumalaw silang lahat. Na nagulat ang mga ito na napasabi na ito daw ay. Na sinabi ng isang tagabantay na officer. Hindi daw niya maigalaw ang katawan niya mula pa kanina. Na habang naglalakad sa gilid nila si Mayong Sik ay sinabi ng tagabantay na huminto daw siya. Kung hindi daw sila kusang bumalik sa dati nilang kinalalagyan, lahat daw ay mamamatay. Na tinawanan lang siya ni Mayong Sik. Na sinabi pa nito na sa buong oras na to, na biglang napilipit ang kamay ng isang officer na ikinagulat nito. Na makikita ang lahat ng officer doon ay napilipit ang mga kamay habang patuloy sa paglalakad si General Mayong Sik. Na sinasabi pa nito na sinubukan daw niyang maging maawain, pero silang mga kabataan daw ay talagang hindi magalang. Na napasipol naman si Jiang Yilha habang sumisigaw sa sakit ang mga officer. At sinabi nito na General, minaster na daw ba niya ang key accumulation technique ng immortalidad? Natumugon ito na sinabi na maliit pa lang daw ang unang hakbang niya dito. Na makikita ang muka ng general na sinabi nito na naisip daw niya na sa wakas ay makikita niya na ang anino ng leader ng sekta. Na makikita ang makapal na usok na sinabi pa niya na ano daw kayang nangyari sa sanctum. Na sinasabi ni Great Stone Ape habang naglalakad sila sa bangin na sa tingin daw niya ay hindi ito magandang idea. Sana daw, pagkatapos mawala ang kahina-hinalang enerhiya na to, kumuha sila ng mga tao at sabay-sabay na bumalik dito. Na sinabi sa kanya ni Jenny na kung natatakot daw siya, huwag daw niya siyang sundan. Natumugon sa kanya si Great Stone Ape na sinasabi niya lang daw ito dahil nag-aalala siya para sa kanya. Makikita ang muka ni Jenny nang sabihin pa sa kanya ni Great Stone Ape na nakakita na daw siya ng mga bangkay na nahulog mula sa taas na yon at hindi na daw sila anyo ng tao. Naiintindihan daw niya na ang isang tao na kilala niya dati ay naging ganyan. Na makikita ang muka ni Great Stone Ape na sinabi sa kanya ni Jenny na manahimik daw siya. Na umiiyak pa niyang sinabi na gusto lang daw niyang makita si Siwon kahit ano pa daw ang anyo niya. Bago daw ang sinuman. Makikita ang makapal na usok na sinabi sa kanya ni Great Stone Ape na pero sa kabila daw ng lahat. Mukhang nagsisimula ng maglaho ang enerhiya dito. Hintayin daw nila ng kaunti pa. Nang biglang tumalon si Jenny sa usok na pinagtatakahan ni Great Stone Ape. Na napahawak. Sa kanyang muka na sinasabi na mababaliw na daw siya sa kanya. At bakit daw ba siya ay nakikisalamuha sa mga pasaway na bata na to? Na makikita si Jenny ay pumasok na sa makapal na usok na papunta kay Lee Siwon. Na siya ay tumalon-talon sa mga bato papunta sa ibaba. Na makikita ang paa niya na siya ay nakarating na sa ibaba. At ito ay yumuko na malalim ang paghinga sa sobrang pagod. Na humawak sa kanyang dibdib na sinabi niya sa kanyang isip na bakit daw siya ay napapagod ng ganito. At umiikot din daw ang ulo niya. Nang paglingon niya ay biglang nakita niya si Lee Siwon na nakahiga at walang malay. Na makikita ito na napasigaw si Jenny na Lee Siwon. At dito na po nagtatapos ang ika-64 na kabanata.